First John chapter 3. First John chapter 3. First John chapter 3 verse 22. First John 3:22. At sabay-sabay po natin itong basahin kung inyo na pong nakita. Nakita na po ba natin? Okay, mahina yung amen. Ibig sabihin, konti pa lang ang nandoon. Nandoon na po ba tayo? Okay, sabay-sabay po nating basahin. 1 John 3:22, ready, begin. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Pwede na tayong maupo. Ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga, How to Have an Answered Prayer. Last Sunday, ang pinag-aralan po natin, Why Prayers Are Not Answered. Bakit hindi sinasagot ang mga panalangin natin? Siguro sa lahat ng mga panalangin natin, mas marami yung mga panalangin hindi sinasagot kesa dun sa mga panalangin na sinagot ng Panginoon. Hindi natin alam yung ratio, iba-iba kasi sa buhay ng bawat mananampalataya. May mga Kristiyano na mas marami yung mga panalangin may sagot kesa mga walang sagot. May mga Kristiyano naman na mas marami yung mga panalangin walang sagot kaysa sa may sagot. So last Sunday, yun po yung tinalakay po natin, why prayers are not answered. And there are several reasons given in the Bible why prayers are not answered. At ngayon naman po, ang tatalakayin natin, how to have an answered prayer. Paano magkaroon ng panalangin na mayroong tugon ang Diyos. Sa Bible, may mga record po tayo ng mga taong nanalangin na tinugon ng Panginoon. Gusto ko pong i-establish ngayong umaga yung katotohanan na ang Panginoon ay sumasagot ng panalangin. Yun po yung gusto kong i-establish dito. At gusto kong matutunan natin sa ating buhay kung papaanong sagutin ng Diyos yung mga panalangin natin. Not so much so na lahat ng ididemand natin sa Diyos ay ibibigay niya. Gusto lang nating makita kung anong klaseng panalangin ang tinutugon ng Diyos. Upang sa ganon, yung mga panalangin natin ay mai-align natin. Readjust, refocus, mailagay natin sa tamang lugar yung mga panalangin natin. Hindi basta nanalangin ka, expected mo, sasagutin ng Panginoon yung panalangin mo ayon sa gusto mo. Kasi may mga panalangin na talagang hindi sasagutin ng Panginoon. Lord, yung katabi ko, hindi marunong maligo, pwede bang kausapin mo siya, maligo siya 3 beses maghapon? Hindi naman yung katabi nyo. Example lang yon. May mga panalangin talagang hindi sagutin ng Panginoon. Pero may mga panalangin na tinutugon ng Panginoon. Yun ang gusto kong pag-aralan natin ngayon. Ngayon, sa Bible may mga record ng mga taong nanalangin. People praying and God answered. Isa dyan, si Abraham. Abraham prayed long for a son. 100 years old na si Abraham. At yung asawa niya, si Sarah, is 90 years old. Malayong-malayo na lumampas na siya sa season ng kanyang pagdadalang tao. Di ba sa mga babae, meron tayong menopausal period na tinatawag. Once na na-reach mo yun, hindi ka na magkakaanak. Bagamat may mga miracle baby silang mga tinatawag na kahit 45 years old, 50 years old ay nagko-conceive pa. But Sarah is 90 years old, way long. Nalumampas na siya sa kanyang pagdadalang tao. And yet, Abraham prayed for a son. At pinangako ng Panginoon na magdadalang tao si Sarah. Tumawa lang si Abraham nang sagutin ng Panginoon yung panalangin niya. Manganganak ang iyong asawa. Tumawa lang siya. Si Sarah ganun din. Tinawanan lang din niya to nung marinig niya yung pangako na yun. But in the process of time, Sarah conceived and Isaac came. Nanganak si Sarah. Then, Hannah prayed for a son. Hindi basta-basta panalangin na magkaanak si Hannah. Hiniling niya na yung anak na ibibigay ng Diyos sa kanya, lalaki. Specific yung kanyang prayer. Gusto niya
lalaki. And Samuel was born. Si Sarah at si Hannah, they have a common denominator. Pareho silang barren. Baog. Medically speaking, hindi sila magkakaanak. But because of their prayer, nanganak sila. It only means na ang Panginoon, kahit mga imposibleng mga request, kaya niyang i-grant. It only means that God answers prayer. Moses prayed. Sa pagrebelde at katigasan ng ulo ng mga Israelita, sabi ng Panginoon kay Moses, papatayin ko na lahat ng mga Israelitang ito. And God was ready to eradicate all Israelites. Sa dami ng mga miracles na pinakita ng Panginoon sa kanila, patuloy pa rin na nagrebelde sila sa Kanya. Bumabalik pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan nila. Kaya sabi niya, Moses, papatayin ko na lahat ng mga ito. But Moses intervened. And the wrath of heaven was subdued. Ang sabi ni Moses, Panginoon, pinalaya mo kami sa bondage sa Egypt. At pinangako mong dadalhin mo kami sa promised land, sa Canaan. Ano na lang sabihin ng mga tao, pinatay mo kami dito at hindi mo kaya kaming dalhin sa promised land. Because of the intercession of Moses, heaven's wrath was subdued. Joshua, nung nakikipaglaban sila sa mga Amalekites, nung gumagabi na, natatalo sila. Pero pagbukas ng araw, kinabukasan, nananalo sila. So nag-request siya sa Panginoon that the sun would stand still. Alam nyo, sa kasaysayan po natin, meron pong gap sa ating time na nawawala. At matitrace natin sa Bible, ito yun. Noong nanalangin si Joshua, napatigilin ng Diyos yung araw. Pigilan niya na lumubog. And the sun stood still. Joshua's request was granted. Elijah prayed, and the heaven did not give its rain for 3 years. Yung manalangin ka lang na, Lord, itong maghapon na to, pwede bang huwag umulan? Para napakahirap nang hilingin yun sa Panginoon eh. Yung huwag uulan ng maghapon. Pero yung panalangin ni Elijah na 3 taon, huwag umulan. It's even beyond impossible. Yet God answered. In the space of 3 years, it did not rain. Nagkaroon ng drought, famine. Dahil hindi umulan ng 3 taon. Then after 3 years, Elijah prayed again, and the rain came. The Lord answered an impossible prayer. Elisha prayed, and a dead child lived again. These are examples of prayer that God granted. At hindi basta-basta panalangin. Impossible request. It is beyond human capacity na ito ay mangyayari. But because of the intervention of God, ginrant niya itong mga request na to. It only proves that God answers prayer. I just wanted to establish that fact, that God answers prayer. Pastor, kung ang Panginoon ay sumasagot ng panalangin, bakit may mga panalangin na kung hindi niya sinasagot? Nasagot na po natin ang tanong na yan last Sunday. Ngayon, ang tatalakayin natin, papaanong sumagot ang Diyos ng tamang panalangin. Balikan po natin yung talata na binasa po natin kanina, 1 John 3:22. And whatsoever we ask, ano po sa Tagalog yung whatsoever? Ano man. Ibig sabihin, unlimited. Walang limitasyon. Kahit ano. Pastor, pwede ko bang hilingin sa Panginoon na yung naubos kong mga ngipin, ibalik niya uli? It's beyond impossibility, di ba? Pwede ko bang hilingin na yung asawa ko gumanda uli? yung rigor naming mag-asawa, pwede ko bang hilingin na bumalik uli? Mga imposibleng mga panalangin. Yun ang sabi ng Bible eh, whatsoever we ask,
we receive of Him. Matatanggap natin. Kahit anong hilingin natin, matatanggap natin. On what basis? Because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Effective prayer is based on two aspects of Christian living: obedience and pleasing God. Obedience and pleasing God. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, obedience. Tingnan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, obedience. Oh. Tapos ikaw naman sumagot ka, pleasing God. Obedience and pleasing God. These are the two aspects of Christian living na kailangang makita ng Diyos sa atin para sumagot siya ng kahit na anong panalangin natin sa Kanya. Sumusunod ba ako sa mga utos ng Panginoon? Natutuwa ba ang Diyos sa akin? Okay, i-decipher po natin ang verse na yan. There are more than 800 commandments in the Bible. More than 800. Now, sa dami ng mga yon, it is impossible na 100% masunod natin lahat. Doon pa lang, mga kapatid, bagsak na tayo. Sabi sabihin, talagang hindi sasagot ang Panginoon sa panalangin natin dahil doon pa lang sa obedience, bagsak na tayo eh. Let me give you an example. Pinakamadaling utos sa Bible. Honor your father and your mother. Pinakamadali po yun, di ba? Sino dito ang makakapag-testify sa mga magulang? Pastor, yung mga anak ko, ino-honor nila ako. Mula pagkasilang nila hanggang ngayon, hindi ako nagkaroon ng sakit ng ulo sa kanila. Kita nyo? Tayong lahat, bagsak. Di ba? One way or another, there was a time in our life na naging sakit tayo ng ulo ng magulang natin. Naging pasaway tayo sa kanila. Therefore, dun pa lamang bagsak na tayo. One commandment pa lang yun. So, bagsak na tayo dun sa obedience. Pagsunod sa utos ng Panginoon. Then, pleasing God. Anong ibig sabihin nito? Sabihin natin na nagawa mo na yung obedience. Nakakasunod ka sa lahat ng utos. Obedient ka. Yung pleasing God, ano naman? Pleasing God is doing those things that are beyond what is commanded. Yung hindi na ipinag-uutos sa'yo, pero ginagawa mo pa rin para sa Panginoon. Ito yung kinalulugdan ng Diyos. Ba, pinagugas ka ng pinggan ng nanay mo. Hinugasan mo nga yung mga pinggan. Pati yung mga kaldero, hinugasan mo. Hindi na pinag-uutos sa'yo yung kaldero, pero hinugasan mo pa rin. That is pleasing in your parents' eyes. Hindi na in-expect sa'yo yun, pero you went beyond what is commanded. So yung obedience, pagsunod sa mga utos ng Panginoon, yung pleasing God, ito yung paggawa sa mga bagay na hindi na ipinag-uutos sa iyo ng Panginoon, yet gagawin mo pa rin. You are pleasing God. You are going the extra mile beyond what is expected, beyond the call of duty. Ito yung dalawang aspeto ng buhay natin bilang mga Kristiyano na gustong makita ng Diyos para sumagot siya sa panalangin natin. Ang hirap, di ba? So ngayon, nagkakaroon na tayo ng konting understanding bakit may mga panalangin tayong hindi masagot-sagot. Obedient ba ako sa Panginoon? May ginagawa ba ako sa buhay kong natutuwa, kinalulugdan ng Panginoon? O dun sa obedience pa lang, bagsak na tayo. O dun sa pleasing, may mga dapat tayong gawin na hindi natin ginagawa. Walang kinalulugdan ang Panginoon sa buhay natin. Paanong sasagot ang Panginoon? Ngayon, magkaganon pa man, may mga panalangin pa rin sinasagot ng Panginoon. Kahit sabihin natin na imposible na maabot natin yung pamantayan ng Panginoon para maobliga ang Diyos sumagot sa panalangin natin. Pero bakit may mga panalangin pa rin sinasagot ang Panginoon? Ano yung pagkatao ng mga taong ito, bakit laging merong sagot sa panalangin nila? Ano yung meron sa mga panalangin nila? Bakit sinasagot ng Diyos yung mga panalangin nila? Isa-isahin po natin yun. This is actually a case study.
Ito lamang yung mga nakita ko sa Bible na dahilan kung bakit ang Diyos sumasagot ng panalangin. Ready na kayo? Number 1. Are you ready? Hindi yata eh. Number 1, righteous living. Matuwid na pamumuhay. 2 Kings chapter 20, verse 1 to 6. 2 Kings chapter 20, verse 1 to 6. Babasahin ko. In those days was Hezekiah sick unto death. Si King Hezekiah may sakit. At yung sakit niya, nakamamatay. Hindi sinabi kung anong klaseng sakit. But sick unto death. Ikamamatay niya. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord. Dumating sa Isaiah, may mensahe ang Panginoong Diyos sa kanya. Ito ang sabi ni Isaiah kay Hezekiah, Set thine house in order. Ihanda mo na ang pamilya mo, for thou shalt die and not live. Parang sinabi ni Kuya Ray, kapatid, 1 week ka na lang mabubuhay. Tinaningan ka. I-ready mo na ang pamilya mo, gawa ka ng last will and testament mo, kanino papamana yung aso, yung pusa, yung kalabaw, yung motor mo, yung computer mo, yung bahay, sino titira dito, i-ready mo na. Mamamatay ka na. Yun ang mensahe ni Isaiah sa kanya. You will die. Anong naging reaction ni Hezekiah? Then he turned his face to the wall and prayed. Umarap siya sa dingding at nanalangin siya, saying, I beseech thee, O Lord, remember. Alalahanin mo. Now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Na-remind ni Hezekiah ang Panginoong Diyos kung papaano siyang nabuhay nang merong katuwiran sa harapan ng Panginoon, yung mga ginawa niya para sa Panginoon at pagkatapos umiyak siya. Ni-remind lang niya ang Diyos kung papaano siyang namuhay nang merong katapatan para sa Diyos. Then, itong sagot ng Panginoon. And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer. Amen? Narinig ko ang iyong panalangin. I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the 3rd day, thou shalt go up unto the house of the Lord, and I will add unto thy days, ilang taon? 15 years. Yung taning na binigay sa kanya, in-extend ng Panginoon. Ginawa niyang 15 years. I remember Pastor Kison when Mrs. Kison died. Nirequest niya sa kanyang mga anak, dalhin siya sa Batanes. At pagkatapos, iwan na siya doon. Doon na siya mamamatay. Out of desperation. Yung loneliness, mahirap labanan. Yun ang nirequest niya. Pero of course, hindi naman siya pabayaan ng mga anak niya. Tinulungan siyang makarecover, in-encourage siya, kinomfort siya. Then ito yung hiniling niya sa Panginoon, Lord, give me 5 more years. 5 more years. That was in 2015. And the Lord took him home in 2020 during the pandemic. Request granted. God answers prayer. Anong basihan ng Panginoon? Righteous living. So kapag matapat tayo sa Panginoon, nagsisikap tayong mabuhay ng mayroong kabanalan at kalinisan para sa Kanya,
then we have the boldness to come before His throne and ask for our petition. Righteous living. James 5:16. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nananaig yung panalangin ng taong righteous. Yung taong matuwid, mas nananaig yung kanyang panalangin. So how to be righteous? There are two areas na kailangan makita mo. Number 1, right faith, and number 2, right life. To be right with God, you need to have faith in God. Kailangan itama mo yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa Panginoon. You must have Christ in your heart. Di ba? Anong sabi ng Ephesians 2:8 and 9? For by grace are ye saved through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. So to be righteous is to be right with God. And to be right with God means to have the right faith in Him. Number 2 is to live right with God. Mabuhay para sa Panginoon. Righteous living. Honest living. So ano yung isang dahilan para magkaroon tayo ng sagot sa panalangin natin? Righteous living. Matuwid na buhay. Number 2, committed Christian life. Nung young people ako, kapag may mga pinag-uusapan patungkol sa pag-aasawa, pagliligawan, pagde-date, ang lagi kong naririnig na advice, kapag mag-aasawa ka, dapat Kristiyano kapatid. Tama, di ba? Be not unequally yoked with unbelievers. Dapat Kristiyano. As we grow in the Lord and as we mature, para sa akin, hindi sapat na Kristiyano lang. Dapat committed na Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano, backslider. Gusto mo ba mapangasawa ng anak mo, backslider na Kristiyano? Siyempre hindi. Gusto mo committed. Hindi ba sa Kristiyano? Committed Christian. At papaanong maging committed ang isang Kristiyano? Ayon po sa ating pag-aaral, there are 9 spiritual discipline na dapat pinapractice ng isang Kristiyano para masabing committed siya. Ano yung mga yun? This Christian attend church. Nag-attend siya ng church. Pastor, nag-attend po ako ng church. Check. Number 2, this Christian give tithes and offerings. Nagbibigay siya. Hindi lang siya basta nag-attend ng church. Faithful siya sa kanyang financial obligation. Giver siya. Pastor, nag-attend ako ng church. Faithful ako sa giving ko. Check again. Number 3, mission is the heartbeat of God. Pintig ng puso ng Diyos ay yung pagmimisyon. Ang committed Christian, nagsusupport siya sa mission. Involved siya sa mission. Okay, Pastor, may commitment ako sa mission. Regular ko pong ibinibigay yan. Check again. Number 4, a committed Christian serves the Lord. May ministry siya. Naglilingkod siya sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na naglilingkod yung nagpipreach, nagba-Bible study, basta lahat ng ginagawa mong trabaho na ang motivation mo para sa Panginoon, that is a ministry. Kahit nga tagabukas ka lang ng pinto Kahit nga tagadilig ka lang ng halaman. Kahit nga tagalinis ka lang ng CR. Kahit nga nag-a-assist ka lang sa mga nagtuturo ng bata. Kahit nga tagaluto ka lang ng merienda nila. It can be called a ministry kung ginagawa mo yan para sa Panginoon. A committed Christian serves the Lord. Then next, a committed Christian interacts. Nakikipag-fellowship siya sa kapwa niya mananampalataya. Kaya nga, I encourage everyone, pagkatapos po ng service natin, hindi yung pagka-amen ni Pastor, diretso tayo sa gate, muuwi na tayo, nag-aabang na tayo ng tricycle. Kung may sakyan ka, diretso ka sa sasakyan mo, palalamigin mo na kasi nabilad siya. Nag-ready ka ng umalis. Alam niyo yun, yung ugaling Pilipino, kapag may sakyan ka, parating ka pa lang, yung parking mo, paalis na. Yung nag-park ka, nire-ready mong paalis ka na. Ayaw mong naiipit ka.
Ang iniisip, parating ka pa, isip mo na yung paalis ka na eh. Dapat yung kalooban mo ay nakareding makipag-fellowship sa mga mananampalataya. Ang isang committed na Kristiyano na enjoy niya yung fellowship ng kapwa niya mananampalataya. Amen? Hindi tayo maka-amen ha. O, mamaya titingnan ko yung mga mauunang pupunta sa gate. Meron akong tunuro one time yung 5-6-30 rule. 5-6-30 rule. Dumating ka ng 30 minutes before the service. 30 minutes before the service, ha? Then, kumausap ka ng 6 na tao. Hindi sabay-sabay. Kumausap ka ng 6 na tao, spend 5 minutes sa bawat isa sa kanila. Makipagkwentuhan ka lang for 5 minutes. Pag natapos yung 5 minutes, hanap ka uli ng isa pa. Another 5 minutes, makipagkwentuhan ka sa kanila. So, 6 people, 5 minutes each equals 30 minutes. Kung darating ka 10 o'clock kagad, hindi mo na may apply yun. Hindi ka na makakapagkwentuhan. Tapos aalis ka after ng amen. Dapat mag-isay ka muna ng another 30 minutes, makipagkwentuhan ka uli. Kung every Sunday yung gagawin mo, lahat ng tao sa church, makikilala mo eh. Diba? Before service, 6 person. After service, 6 person. 12 na yun. Next Sunday, another 12. 24 na yun. Next Sunday, another 12. Ilan lang tayo dito? Makikilala mo lahat yan. Tama? Tingnan natin. Meron ba sa atin dito, memorize lahat ng pangalan ng mga nandito? Hindi. Tama? It's about time. Makipag-fellowship tayo, mga kapatid. Amen? Mahina ah. Kailangan, ulitin ko yung preaching. Iwan na natin yon. Next, testimony. Godly lifestyle. A committed Christian, meron siyang magandang testimony. Hindi lamang sa church. Kailangan sa bahay nyo, mabagunin ang pangalan mo. Maganda rin ang yung testimony. Hindi yung sa church ka lang mabait. Sa bahay, hindi. Sa church, okay ka. Sa bahay, hindi. Ang pagkakaroon ng magandang testimony, walang pinipiling lugar. Kahit nasaan ka, ina-uphold mo pa rin ang pagiging mananampalataya mo. You represent Christ well. Okay? Next, time with God. Nananalangin. May prayer life ang isang committed na Kristiyano. Pastor, anong klaseng panalangin? Hindi ito yung panalangin sa pagkain. Breakfast, lunch, dinner. Nagpipray na ako, Pastor. Hindi yon. Bago ka matulog, you spend time in prayer. Pag gising mo, you spend time in prayer. Basta bago mo pikit ang mata mo at pagmulat ang mata mo, kinakausap mo ang Panginoon. Every day, nananalangin tayo. Kinakausap natin ang Panginoon. That is a committed Christian. Not only that, engage in discipleship. Merong nag-disciple sa'yo. It's only proper na ikaw mag-disciple din. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin eh. Di ba? Go ye therefore and teach all nations. Hindi yung huminto yung discipleship tayo. May nag-disciple sa'yo, pagkatapos ikaw hindi na nag-disciple, huminto yung discipleship tayo, huwag mong pahintuin. Dapat, ituloy-tuloy natin yung discipleship. May nag-disciple sa'yo, mag-disciple ka din. At yung din-disciple mo, encourage mo siyang mag-disciple din. Ano kayang mangyayari sa church kung lahat tayo nagdi-disciple? Phenomenal ang magiging advancement ng kaharian ng Panginoon. So, ang committed na Kristiyano, nagdi-disciple siya. Last, devotion. May Bible reading. Nagbabasa ng Bible. Hindi yung Bible reading lang sa church. Sa bahay natin, nagbabasa tayo. Kung paano nagbabasa ka ng mga comments at mga problema ng mga tao sa Facebook, ganun din dapat nagbabasa ka ng salita ng Panginoon sa bahay mo. Amen? Parang mahinang mag-amen dito ah. Kapag mahina po yung amen, tumatagal po yung preaching. Marami akong gustong sabihin para lumakas yung amen natin. Amen? Ayun. Gusto nila huminto. Okay? Number 1 reason how to have answered prayer, righteous living. And number 2, committed Christian life. Number 3, bilis natin, ano? Asking in His will. Kapag humingi tayo sa Panginoon, dapat ayon sa Kanyang kalooban. Magaling ang Diyos eh. Whatsoever. Anything. Ang hilingin natin, basta ayon sa Kanyang kalooban. Parang ganito lang yun eh. Okay, next Sunday, mag-uniform tayo. Kahit anong kulay, basta blue. Parang ganun lang yun eh.
Sabi ng Panginoon, 1 John 5:14 and 15. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Pakikinggan niya tayo kahit ano, basta ayon sa kanyang kalooban. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So, medyo mas lalong lumilinaw na ngayon yung klase ng panalangin natin. Righteous living, committed Christian life. Sabihin natin, righteous living, check. Committed Christian life, check. Number 3, ready ka nang humingi sa Panginoon. Pero dapat, yung prayer mo, according in His will. Ayon sa kanyang kalooban. Pastor, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba yung hihingin ko na ito yung kalooban ng Panginoon? Alam nyo, ang Panginoon sumasagot ng panalangin. Minsan, kahit tayo lang ang may gusto at hindi gusto ng Diyos, pati yun sinasagot niya. Let me give you an example. Magkano po ang washing machine ngayon? Yung dual. May dryer at saka may washer. Magkano yun? Magkano? Ha? Mura. Magkano? 9,000. O yan, may washing machine si Nana Segundina. 9,000. Dual po yan ha. May dryer at saka washer. Anong taon niyo pong binili yan? Last year lang. Last year? Hindi naniniwala si Talia eh. Hindi last year, sabi niya. Bago. Ngayon year lang na to. 9,000. Basta nyo kaya binili yan. Okay? So bagay, iba-ibang sizes ang mga washing machine. Halimbawa, bumili ka ng washing machine at magandang klaseng washing machine. Dahil wala kang perang pambili, hulugan. Hulugan lang din naman, yung maganda na. Di ba? So, ang halaga niya is 15,000 pesos. Conservative price, 15,000 pesos. So, wala kang pambili, hinuhulugan mo. Ngayon, prayer meeting tayo. Pastor, prayer request po. Prayer request natin ito, pero nahihiya nating i-request. Sana po bigyan ako ng Panginoon ng pambayad sa washing machine. Magkano kapatid? Yung washing machine, kailangan specific tayo eh. 15,000 pesos po, Pastor. Pag-pray natin, God answers prayer. Okay? Niling natin. Pambayad sa washing machine. Ngayon, after 2 weeks, may kaibigan kang nagpadala ng GCash. 5,000 pesos. Ito na ba yung pambayad sa washing machine? Hindi. Kasi 15 yung hiningi natin eh. 5 lang ito. So, hindi ito yung washing machine. Ngayon, pumunta ka sa SM. Bumili ka ng sapatos. Nakabili ka ng sapatos. After 1 week, yung may utang sa'yo, nagbayad. Nakaalala. Magkano binayad niya? 5,000 pesos. Hindi ito yung pambayad sa washing. Kasi 15 yun eh. 5 lang to. Diba? Ngayon, nag-cellphone ka, dahil marami kang add to cart sa Lazada at saka Shopee, nag-order ka na. May pambili ka na eh. Diba? Please ng order. Naubos yung 5,000. Ngayon may naka-abroad kang kapatid. Naglambing ka sa kanya. Nagpadala, $100. Magkano yung $100 ngayon? Oh, 5,000. Sabi ng mga anak ko, 5,300. Alam nila yung rate eh. Oh, sabi ko, processing fee na yung 300, 5,000. Hindi ito yung pambayad sa washing kasi 15,000 yun, 5,000 lang to. So, in-invite mo si Pastor, Starbucks tayo. Dinamay mo pa ako, ne? Starbucks. Eh pag ako in-invite, hindi lang ako mag-isa, may asawa ako. May 3 akong anak. Pag sumama sila, pati mga pinsan nila sasama. Pag yung mga pinsan nila sasama, pati yung mga yaya nila sasama. So isang katambak natin, 5,000 na ubos. Katapusan na. Panginoon, yung 15,000 ko na hiningi sa inyo, hinihintay ko. Nasa na po? Sabi nyo, you answer prayer. Anak,
pinadaan ko na yung 15,000 sa kamay mo. Dinala mo sa Lazada, dinala mo sa Starbucks, dinala mo sa mall. Ang Panginoon, sumasagot ng panalangin. Kailangan lang maging sensitive tayo kapag sumagot ang Diyos. Minsan kasi, ipinapadaan na ng Diyos yung sagot niya sa mga kamay mo, hindi mo pa tinitingnan na yun yung sagot ng Panginoon. Mas nakikita mo yung mga immediate na gusto mong pagkagasusan kaysa sagot ng Panginoon. Matutunan po nating pigilan minsan yung impulse natin. Unahin natin yung sagot ng Diyos sa panalangin natin so we could ask Him for more. Kapag hindi ka marunong humawak sa sagot ng Panginoon sa panalangin, sa palagay mo ba, igagrant pa rin ng Diyos yung mga susunod na request mo sa Kanya? Hindi na. So kapag humingi tayo sa Panginoon, dapat alam natin yung part natin dun sa hinihingi natin sa Kanya. And when we ask for a petition or any request, dapat nakapaloob ang mga ito sa kalooban ng Panginoon. When we say will of God, alam nyo, yung kalooban ng Panginoon, nakalabas palagi tayo doon. Kapag humingi ka, as much as possible, iwasan mong humingi para sa iyong sarili. Sapagat ang nature ng panalangin natin is always selfish. Kapag palagi para sa iyong sarili. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, kailangan ko ng ganon. Minsan kahit hindi mo kailangan, sinasabi mong kailangan mo para lang mapilit mo ang Panginoon na ibigay niya yung inihingi mo sa Kanya. It has to be in accordance to His will. Kaya, mapapansin nyo kapag nananalangin tayo dito sa church, always and always ayon sa kalooban ng Panginoon. Bagamat may mga prayer request tayo kapag prayer meeting natin. We pray for them. Pero palagi nating sinasabi, ayon sa inyong kalooban. Kung ito ay kalooban niyo, Panginoon, there's no reason for you not to answer this prayer. Lalo na kung unselfish siya. Kung hindi selfish yung nature nung panalangin. Then, Psalms 37:4, the Bible says, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ibibigay ng Diyos yung nasa ng puso mo, basta malugod ang Diyos sa buhay mo. Ano bang ibig sabihin ng delight? There are several Bible commentators who gave their opinions to define this word, delight. Ang sabi ni Clark, expect all thy happiness from Him and seek it in Him. Yung kasiyahan mo sa buhay, hanapin mo sa Panginoon. Hindi sa mga makamundong bagay. Hanapin mo sa Panginoon. That is delight. Si Kidner, it includes a deliberate redirection of one's emotion. At binigyan niya example dito, si Paul and Silas na nasa kulungan, umaawit sila at nananalangin bagamat hindi ganun kagandahan yung sitwasyon nila, and yet nagagawa pa rin nilang umawit at manalangin sa Panginoon. Why? Sapagkat ang delight nila ay sa Panginoon. Wala sa sitwasyon ng buhay nila. Basta kasama nila ang Panginoon, kontento sila. That is delight according to Kidner. Si Mayer naman, ang sabi niya, we cannot delight thus without effort. We must withdraw our eager desires from the things of earth, fastening and fixing them on Him. Yung mga desire natin, huwag nating ilagay sa mga makamundong bagay, sa mga material na bagay. Ituon natin sa Panginoon yung mga desire natin. And the more we seek the desires of God for our life, unti-unting nagbabago yung mga desire natin at ina-align natin yung mga desire natin sa mga desire ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung mga desire ng Diyos, yun na rin yung mga nagiging desire mo. Binabago ng Diyos yung puso natin, natatransform tayo, na dati-dati nagiging materialistic ka, dati-dati nagiging osi ka. Ngayon, you set your affection on the things above. So yun ang ibig sabihin ng delight. The one who truly delights in the Lord will find his heart and desires change, steadily aligning with God's own good desires for his life.
nagbabago yung desire natin. Nagbabago yung puso natin. Pag dinidelight mo yung sarili mo sa Panginoon, yung desire ng Panginoon, yun na rin ang nagiging desire mo. So number 1, righteous living. Number 2, committed Christian life. And number 3, asking in His will. Number 4, last. Amen? Ayan. Number 4, humility. 2 Chronicles 7:14. If my people. The word if is a conditional term. Na mangyayari, yung promise niya, kung gagawin mo to. If my people, which are called by my name, shall humble themselves. Ibababang kanilang mga sarili and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Napansin niyo yun? Nauna yung humble sa prayer. Before you approach the throne of God in prayer, ibaba muna natin ang ating sarili. Major aspect of being humble is being unselfish. Isang malaking factor ng humility, yung unselfishness. Pero kapag selfish ka, there's no humility. Para maging humble tayo sa harapan ng Panginoon, kailangan hubarin muna natin sa pagkatao natin. Tanggalin muna natin sa isip natin. Iwaksi natin sa puso natin lahat ng mga personal desire natin. Humarap tayo sa Panginoon as if walang-wala tayo sa buhay. Kung meron man tayong na-accomplish na great sa buhay natin, i-ascribe natin, it's because of God. Kung merong pagkukulang at pagkakasala, let us own to our own mistakes. That's humility in the face of God. Nung Friday night, dumalaw po kami. Pinati Malu at Kuya Ray. Napakasarap dumalaw sa bahay nila. Laging masarap ang pagkain. Napakahaba ng kwentuhan namin. Siguro yun yung pinaka-late na uwi namin. Natutunan ko, nung ko lang narinig, yung pagkakaiba ni Job at ni David. Si Job, of all the Bible character, si Job lang ang pinagmalaki ng Panginoon kay Satan. Job chapter 1, mababasa nyo doon. Satan, tingnan mo itong alipin ko to, si Job. Napakatapat, napakatuwid sa akin. Sabi ni Satan, tapat lang naman sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Sabi ng Panginoon, sige, subukan mong kunin lahat ng mga karangyaan sa buhay niya. Malalaman natin. So, with the permission of God, sinubok ng Panginoon si Job. Namatay mga anak niya, lahat ng ari-ari niya, nawala lahat. Kita mo na, tapat pa rin sa akin. Kasi Panginoon, malakas pa siya eh. Sige, galawin mo yung katawan niya, wag lang ang buhay niya. Nagkasakit si Job. Pati asawa niya, iniwan siya. Everything was gone. Pinagmalaki ng Panginoon si Job. Later part ng book na yon, Job started to question God. Lord, sanang hindi na ako pinanganak kung ganito lang ang buhay ko. Pero yung mga kaibigan niya, laging sinasabi sa kanya, kasi Job, nagkasala ka. Kasi Job, madamot ka. Kasi Job, may time na naging masama ka, kaya nangyayari sa'yo yan. And Job never owned to his mistake in life. Malinis pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. On the contrary, si David, anong sabi ng Bible? A man after God's own heart. A man after God's own heart. Lalaki, galing sa puso ng Diyos. Why? Kumpara naman kay Job, napakaraming naging kasalanan ni David. But every time na lalapit si David sa Panginoon, he always mentioned his sin. He always owned responsibility to his mistake at humihingi siya palagi ng tawad sa Panginoon. And God is delighted to David.
Natutuwa ang Panginoon kay David. Sapagkat every time na lalapit siya sa kanya, merong pagpapakababa. Yung pagkakasala niya, pagkakamali niya, mga shortcomings niya, lagi niyang sinasabi, and he asked for forgiveness. And the Lord always forgive David. No wonder, ang Panginoon mismo nagsabi, a man after mine own heart, galing sa aking puso, itong lalaking ito. So when we approach God in prayer, kailangan with humility. Meron pong isang missionary sa Zaire, Dr. Helen Rose Veer. Missionary siya sa Zaire. Gitna ng kabundukan. At doon merong mission station. Na kung saan, yung mga inaabando ng mga bata, inaampon nila. At meron din mga nakatirang mga missionary doon. Yung mga mothers na iniwan na ng mga asawa nila, inaampon din nila doon. Merong isang mother na namatay sa panganganak at yung baby niya premature. Hindi pa naiimbento ang mga incubator during those days. So gumawa sila ng improvised na incubator. Bundok po ito, gubat, walang kuryente. So ang pwede na lang gawin para mapainit yung improvised incubator na yon is maglagay ng mainit na tubig sa mga bote at ilagay yon sa hihigaan ng bata. Problema, walang mga bote. Yung mga natitirang mga sisidlan, mga canister doon are beyond repair. So tinawag niya yung mga bata doon ay nalagaan niya. Let us pray for this baby to survive. At yung kapatid niyang babae, na maintindihan niya yung nangyayari. Merong isang batang babae doon, walang pangalan binanggit, nagtanong siya, ano po yung kailangan? What do we need for the baby to survive? We need hot water bottle. And we don't have any right now. So let's pray for it. Kasi kita silang bundok niya na. Nag-pray sila. Itong batang ito nag-pray, Lord, would you send us bottles that could hold hot water so that this baby could survive. And send us also a doll for her sister so she will be comforted. Hindi lamang hot water bottle ang hiningi niya, pati manika. Nag-request pa siya ng manika. Prayer lang naman eh. Ano? After prayer, that afternoon, a package arrived. Meron dumating na kahon. Parang balikbayan box. Package arrived. Nag-ipon-ipon lahat ng mga bata. Excited sila kung anong laman ng box na yun. So ito na. The moment of unboxing. Si Dr. Helen, unti-unti niyang ino-open yung box. Puro mga damit pambata. Ang laman. Kasi mga ampunan eh. Puro damit ng bata. Then all of a sudden, mayroong inilabas na mga bote. Request granted. Tumayo siya kaagad, nilundag niya yung kahon na yon. At naghukay siya ng naghukay. Kung pinadala ng Panginoon ang mga boteng ito, sigurado ako, may manika din. And to his amazement, there was also a doll. Prior to this event, 5 months earlier, kinilos ng Panginoon ang puso ng grupo ng mga kababaihan sa isang church na magpadala ng isang box sa kanila. Sinamahan nila ito ng mga bote at ng isang manika. Because God knows that this little girl will ask in prayer for hot water bottle and for a doll. Hindi pa inihingi ng batang ito yung request niya sa Panginoon. Yung sagot, on the way na. God answers prayer. Huwag tayong manghinayang na nasasayang yung oras natin kapag nananalangin tayo sa Panginoon because He asked prayer. He answered prayer. Friday night, pag-uwi namin, nagbabasa ako habang nakaiga.
Then, nung ayain ko na si Sir Banji matulog, tinabi ko na yung tablet. Sabi ko, pa, alas 12 na, tulog na tayo. Namamalansya siya. O, sige, punta na ako dyan, tapusin ko lang ang mga to. Ganun naman lagi sinasabi niya, tapusin ko lang ang mga to. Then, bago pinikit ang aking mga mata, nagmulay-mulay ako, sabi ko, Lord, napakarami naming gastusin. Parang hindi ko na kaya yung mga gastusin. Pwede ba kayong magparamdam sa akin? Magpadala kayo kahit 5,000 lang. Parang nakipaglaro lang ako sa Panginoon. Padala kayo kahit 5,000 lang. Then early in the morning, paggising ko, working fellowship dito. Gising ako. Hulaan nyo anong ginawa ko paggising ko. Kayo mga young people, anong ginagawa nyo pag mulat na mata nyo? Ha? Ano ginagawa niyo pag multa mata sa umaga? Umamin na kayo. Anong ginagawa niyo pag umaga? Check ng cellphone. Tama? Nahihiya pa kayo eh. Check ng cellphone. Yun din ang ginawa ko. Chinek ko yung cellphone ko. At hulaan nyo kung ano yung gusto kong makita sa cellphone. Hindi. Oras. Kasi may kurtina yung bintana, hindi ko alam kung may araw na ba o madaling araw pa. So, makita yung oras. Kasi may orasan kami doon, pero gumagalaw katulad ng orasan dyan. Matagal kong hintayin, puro day, temperature lumalabas. Oras. Then, black yan, yung LCD ng cellphone black, tapos yung oras lang makikita. Sa baba ng oras, may message. At yung message, alam mo yung hugis kung messenger or text. Ngayon, hindi natin halos ginagamit yung text. Messenger na. Di ba? Hindi na tayo nagte-text. Nagbi-video call na tayo eh. May text. Hindi ko masyadong pinansin yon sapagkat alam ko, telemarketers yan. You need money, PM me. O kaya 30% discount, SM, yung mga ganun na hindi ko pinansin. Then baba ako, gawa ko ng kape. Then, habang inintay ko yung kape na matapos, I open my tablet. Bible reading assignment. Sa baba, nandun yung logo, yung icon ng messenger. May message. Nangangati yung kamay kong hindi ko napigilan, pinindot ko. May message. Sabi niya, Pastor, I wanted to be a blessing. I sent 5,000 pesos to your GCash account. Naalala ko yung prayer ko nung gabi. Sabi ko, Lord, sorry po. I doubted you. You are always there. You just want us to talk to you. Sumasagot ng panalangin ng Panginoon. Alam niyo, ang panghihinayan ko, dapat 50,000 ang hiningi ko eh. God answers prayer. Sumasagot ng panalangin ng Panginoon. Amen? So how to have an answered prayer? Righteous living. Committed Christian life. Always ask in His will. Then last, with humility.